Pasko na naman! Merry Christmas! Pero bakit palaging merong nag-aam? Ready na ba kayo sa kung paano sisirain ang pagdiriwang ng Pasko, Part 4? Minsan, hindi talaga natin napapansin to, pero may mga ginagawa tayo na nakakabawas ng saya at ligaya ngayong pagdiriwang ng Pasko. Kaya iwasan natin ang mga to para makaiwas sa gulo at sa stress ngayong holiday season. Una, gift obligation pressure. Yung mga tipong wala kang dala, kahit maliit na regalo, kahit na Shanghai man lang, ang Pasko ay para sa pagmamahalan at pagbibigayan. Pero hindi ito para maging sapilitan ng pagbibigay ng regalo. 2. Unrealistic holiday expectations. Dapat perfect ang lahat. Dapat marami kang handa. Dapat bago ang damit mo. Dapat. Hindi kailangang flawless ang Pasko. Ang importante, magkakasama tayo. Pangatlo, overbooking the holidays. Naku, kailangan lahat ng parties mapuntahan ko. Slow down. Hindi kailangang ubusin ng energy sa isang araw lang. Piliin mo lang kung ano talaga yung importante mong mapuntahan. Pang-apat, passive-aggressive remarks. Kagaya ng, ay, wala ka pa ring +1? Kawawa ka naman. Huwag maging shady. Spread love, not judgment. Pang-lima, me first mentality. Yung bang tipong, wag natin ni-schedule yan ngayong araw na to kasi busy ako. O kaya naman, ako muna kasi busy ako. Ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan. Hindi ito paunahan. Remember, the holidays are about joy, not pressure. Maglaan tayo ng panahon para sa bawat isa, where we can truly be present for each other. At huwag nating hayaang sirain ng negativity ang masayang panahon na to. Kung gusto pa ninyo ng mas marami pang tips para mas masaya at stress-free na Pasko, like and follow lang ang U-Drive Group. Ako si Poy Delara, ang inyong Certified Trauma Specialist. Sama-sama nating gawing makabuluhan ang holiday season. Ako si Poy Delara, ang inyong Certified Trauma and Resilience Life Coach. Kung nais ninyong magtanong o may mga hinanaing kayo na gusto ninyong sagutin in a trauma-informed way, mag-comment lang kayo.